Yung mga banateros, at eto na nga, pag-usapan po natin itong bagong katarantaduhan na naman ng ating mga mambubutas. Bakit ba kasi mambubutas, Banat Bay? Kasi binubutasan nila ang alkansya o ang budget ng ating bayan, at hindi ko alam kung sino sumasalok diyan. Kasi meron na naman po silang kalokohang ginawa, mga kababayan. Hindi ko talaga maintindihan. Alam nyo, pasensya na ho tayo mga kababayan kung medyo makakapagmura lang tayo ng konti ngayon. Meron po kasi akong isang analogy na medyo hindi maganda. Medyo hindi magandang pakinggan. Pero ito'y perpekto. Ika nga. Ito'y perpekto pagdating ho sa kung anong ginagawa ng ating mga mambabatas, congressman, at mga senador. Ano po yun? Alam po ninyo kung ano ginagawa sa ating budget. Sila po ay ginagangbang nila. Pagpasensya nyo na ho, yung salitang bangbang na yan, ha? Bakit kanyo? Kasi yung bangbang na yan, ganun kasi literal ang ginagawa nila sa budget. Pinagtutulong-tulungan po nila na ginagahasa ho. Hindi ho, wala hong biro. Bakit kanyo? Nagkukuntsabahan po sila. Kunwari, sila'y kakampi ng taong bayan, pero nagkukuntsabahan po sila para gahasain ang pera at budget ng taong bayan. Yun ho ang literal na nangyayari. Kaya nga ito, sabi ko sa sarili ko, mga kababayan, kung tayo hindi pa rin nagsasalita tungkol ho dito sa nangyayari sa bayan natin, alam po, ang tindi ho ng kasalanan natin. Ang tindi ho ng kasalanan natin sa ating bayan. Bakit kanyo? Nasubukan nyo ho bang may madaanan na ginagahasa o di kaya ginagangbang? Pag wala kayong ginawa, parang parte na rin kayo doon sa gumagawa nun. Naintindihan nyo? Again, pangit ho pakinggan. Pero it's the perfect way to say it. Perfect analogy, ika nga. Ibig sabihin, may nakikita ka ng krimen. Pinagtutulong-tulungan yung isang tao. Ikaw, dumaan ka lang. Hindi ka nagsumbong sa pulis, hindi ka nagsumbong sa barangay, o sumigaw man lang ng tulong. Ang ginawa mo, nakita mo, winawalang yana, okay ka pa rin. Ganon ang mga Pilipinong hindi nagsasalita tungkol ho dito sa issue ng budget ng ating bayan. Literal, winawalang niya. Literal, as in, kagaguhan. Paano ko masasabi? Ito ho, panoorin ninyo, ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi kung papaano po naaayos ang budget ng ating bayan at papaano po nila winawalang yaho ito. Okay? Panoorin po natin. Ito po para sa kaalaman natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, yan, ito po yung BICAM. Okay? Ipapaliwanag natin mga kababayan para ho sa ating kaalaman. Ang way para ho dinidiscuss ang budget ng Pilipinas o yung pondo para gamitin ho sa ating mga kababayan, Kamara o yung House of Representatives, yung mga mga congressmen natin, ito yung tinatawag na lower house. Although they are not literally lower kasi pantay po sila sa Senado. Lower house o yung House of Representatives,
At ito naman po ay yung Senate. Okay? So, lower house o tatawagin nating Kamara, ang tawag po dyan, Senado. Okay? Dito pag-uusapan yung una, yung magbabalangkas ng budget. Kaya meron silang mga budget deliberation na tinatawag, wherein pinatatawag po nila yung mga departamento. You have to justify the budget given by the President through DBM, yung Department of Budget and Management. Tapos, kailangan nilang i-justify yung paggagamitan nila. So, nagsisimula sa Presidente, ibibigay sa yung budget dito sa mga departamento, they have to justify yung budget nila. Didiscuss ng Kamara. So, ang sinasabi nga, naalala ninyo, sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, wag na nating i-discuss dyan kasi dalawa lang tao di-decide niya, si Martin Romualdez at si Zaldico. Mamaya papaliwanag natin. Bakit ganon? Di-discuss. Pagka-discuss dito, ililipat sa Senado. Pag-uusapan ng mga senador. Bla 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 bla. Katulad ng ginawa nila nila Amy. Bla bla bla. Okay, after niyan, magsasama ang BICAM, ang Kamara at Senado at tatawaging BICAM. Yan po yung itsura niyan. Okay, BICAM po ang tawag sa ganyan. Panel ng senador, panel ng Kamara. Okay? So panel. Ano yung House version, ano yung Senate version, pag-usapan natin. Bla bla bla. Dalan sila. Lahat ng papogi ginagawa nila dyan. After nyan, dyan napapasok yung tinatawag na technical group. Okay? So sa technical group, yan yung ang nagdi-decide na lang Senate President at yung kanyang chairperson sa Committee of Finance, Speaker of the House, at saka si Zaldico yung appropriation, yung budget ng House. Okay? Chairman ng appropriation, which is Zaldico. So, dalawa dito, yan na yung technical group. O kung sino man yung gusto nilang hingan ng tulong sa kanilang kasamaan. Pero, basically, pinaliit yan na BICAM, yung technical group. Para ho sa kaalaman natin, ha? Ganun ang sistema. Tuloy. BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. So, from 39 billion, ginawan 26 billion. Parang, parang, okay naman pala, banat baya. Binaba nila yung AKAP. Okay, parang ganun, di ba? Kasi remember, AKAP, sabi nga ni VP Sara Duterte, is a legal way na para suhula ng mga Pilipino na iboto yung kanilang mga congressman. Kaya nga yung mga congressman, di ba, pupunta dyan sa inyo, mamimigay ng AKAP, mamibigay ng IX, kasi nga, bawal lang mamigay, alam mo yun, bago mag-eleksyon, kasi vote buying ang tawag dyan. Namimigay ka ng pera para iboto ka. So, paano mangyayaring legal yan? Kasi bawal yung vote buying Gagawin nila, kunwari, AKAP. In a form of government, which is yung AKAP o di kaya yung TUPAD o kaya yung IX. Usually, AKAP and IX talaga yung pinamimigay dyan. Yan namimigay ng 3,000, 5,000, yung mga di ba, 5,000, mga ganun yung mga congressman. Ganun sila tuso nga, ibig sabihin, para magawa nila ng paraan yung pandarambong nila at pang-vote buying nila, kunwari, in a form of pamimigay ng ayuda sa mga Pilipino, di ba? Mga tarantado, di ba? So from 39 ginawan 26 billion na lang daw. Okay. What's wrong with that? Kasi po before, papakita lang po natin ito before po ay tinanggal na po yan. Kasi nga alam naman yan ng lahat na ginagamit yan para lamang po sa vote buying. Pakingge. Tinanggal na ng Senado sa kanilang... Ito yung 2 weeks before na balita, 2 weeks o 3 weeks before na balita, yung dinidiscuss na sa Senado, yung budget. Di ba? Naalala nyo? From BICAM, from Kamara sa Senado.
Ito yung sa Senado na pinag-uusapan. Bago pa yung after na Senado, BICAM, tapos doon sa technical group. Ito ho ay sa Senado na pinag-uusapan na ho nila. Ano ginawa? Inalis yung ayuda. Yehey na sana, di ba? Oh, yehey. Oh. Bersyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan niya ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage So, earners bakit leader ng Kamara ang umalma? Kasi nga nanggaling sa kanila yun eh. Yung idea na AKAP, AYEX, basta, tawagin na lang natin ayuda. Okay? Ayuda para sa kampanya. Nanggaling yung idea na yun sa Kamara. Nung dinala sa Senado, sabi ng mga senador, hindi pwede yan. That's illegal. That's beyond. Ganyan. Ang dami nilang pautot. Dinan nyo ha. Sino kayo unang-unang malakas umutot dyan? Kasi ang dami nilang pautot na hindi tama yan, bla 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 bla. Tingnan natin kung sinong unang umutot. ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at Nakita nyo na kung sino unang umutot. Tuloy natin. totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying that Tinanggal na daw niya yung ayuda. Ay, nako. Palakpakan na sana. there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. I deleted it entirely. Nandidilat pa, ha? Di ba? Parang kapani-paniwala. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion, which 39 billion yung AKAP na isinaksak ng mga congressman. Okay? 39 billion. So sabi ni Amy, hindi tama yan, tanggalin na yan. Mga ganun, bumubula na bibig at mata. was added in the House version. Kasi nga naman, dinagdag lang yun. So hindi yun, isipin nyo ha, saan man nagsisimula ang budget, pag-aalat ng budget? From the President through DBM. Kasi yun yung Department of Budget and Management. So, sinabi, ito budget na nakaalat sa mga departamento. Alam mo ginawa ng Kamara? Dinagdagan ng 39 billion yung sa DSWD AKAP. Nung nakaabot na sa Senado, ano sinabi ng mga senador? Tanggalin yan. Wala yan. Hindi yan ang inano ng presidente. Hindi, mali yan. Tuloy natin. And 41 billion added for AX. 41 billion for AX. 39 billion sa AKAP. Di ba? Ang galing. Palakpakan mga animal. So basically, meron silang pambigay na ayuda na umaabot ng 70 billion. Which is, alam naman po natin na hindi naman po yan para lamang sa ating mga kababayan. Alam naman natin na ginagamit yan para ng mga congressman para mabili ang boto ng kanilang mga mga constituent, 'di ba? Kung pupunta yung congressman, anong gagawin? Mamimigay ng ayuda. Sino? May kakamay-kamay pa, may mga cheque pa na pautot nila, kakamay-kamay, ganyan. 5,000 pesos, pamigay tayo 5,000 pesos. Di ba? May ganon. Yun nga yung tinatawag na legal way ng vote buying. Sabi nga ni BP Sara Duterte. So magkano pondo? Umabot ng 70 billion. Pero tinanggal daw ni Senator Amy. Naniwala naman kayo. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang
mas naunang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin Ayan na po. Ang nagsulong ng AKAP at pondo ng para sa AKAP at saka AIEX walang iba kung hindi ang sabi nga ng mga Duterte, peking Panginoon. Ay walang iba kundi si Speaker Romualdez. Si Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binabatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee noon. So bigla lang sumulpot. Wala daw una ito, tapos biglang sumulpot sa BICAM. Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 2025. Naging issue na yan before kasi nga wala yan sa House version at sa Senate, lumabas na lang daw yan sa BICAM, yung 13 billion. Okay, nangyari na yan. Last year. So ngayon, eto na naman. Nangyari na naman. At time is 3, ika nga. Sa bagay, bakit time is 3? Next year kasi election na. O, diba? Ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We Yun. don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila. This is for middle class individuals. Yan po ang totoo kasi. Hindi naman po napupunta sa mahihirap yan. O yung sa poorest of the poor, ika nga. Napupunta yan sa middle class na mga butante. Pag may mga gathering ng pamimigay ng AKAP, AIEX, ang mga pinapupunta do mga butante ho sa mga barabarangay. Di ba? So isipin nyo mga kababayan, tinanggal na po yan. Tinanggal na po yan, pero ibinalik. So lahat ng mga pautot na mga senador, okay, yun din pala ay ibabalik naman din pala. Ang dami pang pautot, ang dami pang sinasabing hindi dapat yan, bla bla bla, zero yan. Sabi nga nung isang malakas umutot dyan. When I say umutot, hindi literal, ibig ko sabihin yung pautot, ibig sabihin nun yung madaldal, yung maboka, ganyan-ganyan, di ba? Tinanggal daw. Tapos, ibinalik naman pala. Sundin natin uli yung kanina. Ito. Pirma na. Wait lang. Ilagay natin dun sa 1. Nandyan na tayo. Okay. Yan. Tuloy. Kundi pati mga senador. Ayan. Nakita nyo yun? Ayan. Nakita nyo? Yan. Yan yung pinaka-technical group. Okay? So, BICAM, andito yung mga senador sa kanan, makapapansin ninyo. Tapos, yung leader nila sa Committee ng Finances, si Grace po, at saka si Chis Escudero, yung Senate President. Sa kabila, si Romualdez, the Speaker, at yung Committee on Appropriation na si Zaldico. O, di ba? Ayan po si Zaldico, namumuno. Sila lang po yung technical group. Diyan po talaga nangyayari yung mga himala na supposedly pinag-usapan na sa pinag-usapan na sa Senate na tinanggal, pati sa technical group wala na yun doon.
Tapos biglang, technical, bycam pala. Tinanggal na, tapos biglang, sila lang naman din pala magdidesisyon. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga senador na magbabycam pa tayo. After naman ng bycam, pag kayo rin naman mga technical group ang magdidesisyon. Diba naging issue na yan last year? Ngayon, gano'n na naman. Kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Ang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding... Ito, tingnan nyo to ha. This is the reason bakit pumayag silang ibalik yung AKAP. pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. So binigyan daw ng authority din na ang mga senador ay makatulong gamit ang AKAP. Kasi nga po, dati ang Kamara lang ang gumagamit ng AKAP. Tama, mali. Sila lang ang gumagamit ng AKAP. Ngayon, sabi ng technical group, sige, binawasan nyo, siniro nyo kami, tinanggal nyo yung AKAP. Mga senador, balik natin kahit konti. Meron din kayong, bibigyan din namin kayo ng authority na gamitin yung AKAP. Kaya nga, ano nangyari? Marco ba, 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate. More or less, ganon. Nagets nyo? Nagets nyo? Sabi ng Kamara, di ba tinanggal nyo? Wag naman. Gawin naman natin 26 billion. Yung 5 billion sa inyo. Yung 21 billion sa amin. Hindi ko ibig sabihin ibubulsa, ha? Hindi natin alam, pero hindi yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, yung 5 billion nakaalat sa inyo, ibig sabihin, gamitin nyo yan pag kayo ay mamimigay ng AKAP sa buong bansa. Tangina. Kagaguhan talaga. De, tanungin ko kayo mga kababayan. Ito ang tinatawag na suhol in a disguise of alam mo yun, may parte kayo na maaring may authority na kayong mamigay ng AKAP. Nagigets nyo? So binigyan sila ng authority. Sige, 5 billion sa Senate. Iaalat natin yan. 21 sa amin. Noong una, zero na talaga yan di ba? Ngayon sabi, hindi, gawin naman natin, wag naman zero. Gawin natin 26 billion. 5 billion sa inyo. 21 sa amin. Kasi madami kami. Di ba? Anong tawag niyo doon? 'Di ba parang para ho silang sinuhulan at sinabing, ito na, pumayag na kayo, 26 na tayo, billion. Basta sa inyo yung 5 billion. Again, hindi ko sinasabing ibubulsa nila yun, Hindi ko sinasabing nanakawin nila yun. Ibig sabihin, pwede na rin silang mamigay sa kanila, through their office, sa DSWD ng AKAP, sa mga tao, sa mga constituents, sa mga gathering nila. Tangina. Ito yung tinatawag mo na, kaya naman nyo pala tinanggihan, you are just nagbabargain lang kayo. You are just negotiating, ika nga. Anong ibig sabihin nun? Kunwari pa kayo, ayaw-ayaw nyo. Pero nung binagyan na kayo ng 5 billion, sige na, pasa na natin yan. Yun lang pala gusto nyo. Ang dami nyo pang hanas. We can have arrangements now with the Senate. Tuwan-tuwa si Kuya, We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang AKAP ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Lupit. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Naks naman. Para naman sabihin na hindi nila nilalapastangan po ito, hindi naman nasa amin yan. Nasa DSWD yan, di ba? Ang gagawin lang nila, pag mga gathering, iimbitahan nila yung mga senador. Style nyo bulok, putang ina.